Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus? Mula November 16 to 30, 2024, pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo na pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na lang ang video, hanapin ito. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last day. So, meron tayong 6 of Wands. Ace of Cups. Ay, bakit ganun? Maganda rin yung 9 of Wands, pero bakit ganun yung picture? No? Medyo alanganin yung itsura ng babae. Page of Pentacles. Ay, maganda tong outcome. Bakit kaya ganun yung itsura ng babae dito? Para siyang sinampal ng lalaki o sinampal ng katotohanan na parang na-disappoint siya, no? Napaluhod siya. At napahawak sa pisngi. Ano nangyari dito? But anyways, huwag natin pansinin yung itsura niya. Gamitin natin yung meaning nito. Kasi maganda yung mga cards, oh. Wala namang tapon dito eh. Pero kung may negative sa mga yan, doon ko gagamitin yung itsura, yung image sa reading. Pero sa ganitong case, di ko gagamitin yung itsura. At gagamitin ko lang ay yung magandang message o meaning nitong 9 of Wands. Okay? Kasi sa case na to, bakit ganun? Ito magandang card din to, di ba? 6 of Wands. Pero, kaloka yung picture, oh. Nagbabike silang dalawa. Napatingin yung lalaki sa ibang babae. Ano ba yan? Pero again, nalito tuloy ako kung anong gagamitin kong interpretation, yung meaning ba o picture? So, ganito na lang. Gagawan ko na lang mga senaryo. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Okay? Para hindi ako magtagal. Kasi malilito ako. So, na lang. Kunin ko na lahat na lang ng info. Di ba? So, unang senaryo. Napatingin yung lalaki, no? Doon sa babae na nakasalubong nila. So, parang siya. Flirtationship. May someone na naka-attract ng attention ng lalaki. So, pwedeng tao to, lalaking tao o babaeng extrovert. Either nangyayari na yan o mangyayari pa lang na para bang yung attention. May someone dito na yung attention ay nasa iba. Wala dun sa kasama niya. Ito yung kasama niya eh. Pero Ace of Cups, ito maganda. Kasi kung nangyayari na yan, mawawala sa eksena yung isa. Okay? Dahil ito ang pipiliin yung kasama niya. Yung original at yung tama. Okay? Ngayon, ito na. Yung 9 of Wands. Gamitin natin yung picture. Ha? Kasi may something na maaring mag-cause para mapaluhod yung babae dito sa stress. Kaloko. So, problema siguro siya. May darating sa buhay niya na parang problematic. Pero that doesn't mean na susukuan niya. Hindi. Pero again, lalabas lang yung 9 of Wands
kung may darating na problem na magre-require para sa kanya na maging matatag. Kasi card yan ng resilience, flexibility, persistence, consistence. Hindi consistent. Consistent ay yung 9 of Pentacles. Pero persistence, pwede. Persistence, perseverance, being strong, courageous, saka yun flexibility, resilience, pag-face ng problem, dedicated sa kung anong pinaglalaban niya. May isa siyang salita, ganun. Saka ready siyang protektahan. Kung ano man yung kailangan niyang protektahan. Ngayon, ano yung Page of Pentacles? Bakit may Page of Pentacles tayo dito? Ito ang di ko napagandaan. Na para bang yung way ng pagiging resilient niya dito ay magiging, somewhat logical, clever. Yun, dun siya huhugot ng resilience sa kanyang pagiging logical. Kasi siya mag-o-observe sa gagamitan niya ng talino yung problema niya. So, ganun yung way ng pag-solve niya ng problem na kakaharapin niya dito. Gagamitan niya ng intellect. Kaya nga, yung itsura dito mukhang student. Gamitan niya ng knowledge niya ba? Ganun. So, ano pa? Gagamitan niya ng steady approach. Pwede rin, slowly but surely. Type of implementation. Basta may gagawin siya action. Something new o new action na consistent yung ginagawa niya. Practical. Kasi Pentacles to. So, ano kaya yung possible, di ba? Na pwedeng kaharapin. Kasi nga, di lalabas to Itong 9 of Wands nang walang problema. Kasi, yun yung magre-require sa kanya para maging matatag. So, alamin natin. Ano yung problema nito? Gamitin natin yung isang deck ko. Para mabilis. Para meron na agad na. Di ba? Ang hirap magano mag-isip. Kaya makapunos ang darating sa buhay niya. Marami siyang kinatatakutan. Pero ano kaya, darating pa nga yung breaking point na mai-stress talaga siya literal. Magwo-worry. Made-depress. Ano yun? Well, kasi lalaki yung di ba? Parang na-attract sa iba. So, babae yung problema sa partner niya. Dahil sa pagiging unreliable o tawag dito. Medyo weak siya Siguro dahil madali siya ma-attract sa iba. O nagiging tawag doon, yung parang walang common sense. O humihina yung logic niya. Teka, maganda kung dagdagan natin ng ibang idea dito. O financially.
Ang problema siya sa lalaking to financially. Dahil uutang sa kanya, o siya sasagot ng mga pangangailangan ng lalaki, pero dagdagan nga natin. Oh. Well, ang dating, ano problema? Tingin ko problema siya financially. Parang sasagutin niya yung mga pangangailangan ng lalaki dahil meron tayong 9 of Cups. Ito yung wish nito. Nitong lalaki na siya yung mag-grant. So sabihin natin uutang to ng malaking halaga. Tapos siya yung guarantor. Tama ba? Tama ba yung sinabi ko? Guarantor? Wait lang. Hindi ko alam kung tama ba yung English. Siya yung guarantor. Wala. Saan ba yun? Guarantor, person who agrees to be responsible for somebody or for making sure that something happens or is done. Yun nga, guarantor. Pero ang Tagalog. Taga-garantiya. Ay. Taga-panagot. Ayun yung ano. Tagalog. So yung tingin ko, yung problema ng babae, uutang ng malaking halaga yung lalaki. Siya yung mananagot o magiging responsible para magbayad sa utang niya. Siya yung sasalo. O kung magka-problema man yung lalaki, siya nga yung sasalo. Ganon. Either siya mismo yung magbabayad o siya yung sasalo ng utang kung magka-problema yung lalaki. Kasi medyo maluho yung lalaki dito o may problema siya financially na parang gustong tulungan ng babae yung lalaki para maging masaya siya. Ganon eh. Anyways, sana naintindihan niyo. Hindi ko na ilalabas yung isang deck kasi mahaba na to. Time natin, hindi ako pwede magtagal. Punta na tayo dito. Masakit kasi lalamunan ko ngayon. So, hindi ko pwedeng pwersahin yung lalamunan ko. O else, mawawalan ako ng boses. So, ito, last card. Goodbye to the old. Hello to the new. You've finished one part of your life and now a new and even better part is beginning. So, ang dating sa 2 weeks na to, in-encourage ang change o pag-let go ng something na toxic sa buhay nyo. Kaya, need na ng new beginning. Goodbye to the old. Hello to the new. O pag-move on to. Pwede rin. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye.